Good evening po mga kababayan on sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is October 21, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Shake Shack sa may Mall of Asia po yan, sa may Jokno Boulevard, Barangay 76, Pasay. At dadalhin po natin sa may RCBC La Huerta, MH Del Pilar, Paranaque. La Huerta, MH Del Pilar, Paranaque. Saan kaya banda yun? Hindi ko alam yun. Palayo na naman ako. So babalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha na po natin sa disclaimer lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali mo po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private, manyan ay wala pong kinalaman ang channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, yan. So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantalang tayo ay papunta doon sa ating pick up area ay manatiling naka-play yan at manood tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Kapag merong mga nare-report sa social media, sa ating mga hotline, sa ating mga email na may mga ganitong itsura ng sasakyan, no, na kaduda-duda, maaari po natin sila ng tulong ng LTO. At sa ganun, masawatan natin at mahuli natin yung mga ganitong uri ng smuggle sa mga luxury. Alam mo kasi, kaya ko natanong, kasi yung CNCHPG, marami silang nahaharang. Marami sila nakukumpista ng mga luxury vehicles na wala kaukulang dokumento. May data po ba ang DOT kung gaano nakarami yung nasa custody ninyo ng mga luxury vehicles na walang kaukulang dokumento? Alam mo, Marlene, napakaganda ng tanong na yan, no? Kasi isa yan mismo sa paksa na uupuan ng ating PWC. Kasi kung kagaya nitong sa Diskaya na walang import entry pero merong registro, sigurado tayo hindi magtutugma yung mga numero ng import entry or kawalan ng import entry sa POC at yung mga nakaregistrong luxury vehicle. So, yung pagdidetermine ng numerong yan ay talagang napakahalaga yan dahil dyan natin makikita yung mga kakulangan pa sa ating proseso. Aminado naman po tayo, no? Hindi naman po mag-i-issue si Commissioner Ariel ng mga show cause order sa aming mga kawani, no? Sa aming mga kabaro, kung hindi po natin nakikitaan ng kakulangan or baka po may pananagutan yung ating mga kasamahan sa POC. Ganun pa man, itong ating ginagawang mga ganitong MOA, no? With LTO, baka po eventually with HPG or BIR, ito naman po ay moving forward, no? Habang iniimbestigahan natin ito, hindi naman po pwedeng status quo lang yung ating mga policy at mga proseso dahil hindi po matatapos ang problema. So ito po, moving forward. But balikan po ito mo, yan ang isang bagay na uupuan pa ng PWG at nang magbabanggaan kami ng dokumento at nang sa ganun, makita natin ilan ba ito, meron bang influx ng ganitong mga uri ng smuggling at nang sa ganun, makita naman natin ano ang pwede natin gawin upang maiwasan na ito. Ayun. Naku, attorney, mabuti kasama namin kayo ngayon, no? Kasi malapit na rin yung magpasko. Siguro bilang huling tanong na lang. May mga magregalo na lang sa vehicle, no? Huling tanong na lang, ano po ba ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Mahalaga pong marinig ang boses ng DOT. Kaunahin siguro sa mga balikbayan boxes at para maiwasan natin mga manloloko ngayong panahon ng Kapaskuhan. Fade in, Naku po, sana po mas mahaba pa ang ating panahon upang magbigay ng paalala dyan, no? Kasi meron tayong mga i-anunsyo na mga ilang mga kumpanya na nagkakaroon ng problema sa balikbayan boxes sa susunod na mga araw o linggo, no? So siguro ang paalala na lang po natin sa ating mga kababayan na mga OFW, no? Una-una, alam po namin ang sakripisyo ninyo para sa pagpapadala ng balikbayan. Dugo at pawis po ninyo ang nilalaman ng mga balikbayan boxes na yan. Kung kaya nagtaguyod po tayo ng ating balikbayan and overseas action center, ito po ang tutugon sa lahat ng mga pangangailangan ng ating mga OFW patungkol sa kanilang mga balikbayan boxes. Kung pagtitrace, kung nasa po ito, ano po yung kakulangan, ayan po ang tutugunan ng ating BOAC, no? Bilang paalala naman, siguro sa ating mga OFW,
tingnan po natin ang website ng DTI. Ano po ba yung mga kumpanyang may maayos sa track record? Ikalawa po, siguro magkalabas po tayo. Kapag po masyadong mababa ang presyo, huwag na po natin isugal yung ating mga balikbayan boxes at mga padala sa mga ganyang kumpanya. At siguro ikatlo, magtanong din po tayo sa ating mga kapwa OFW, ano ba yung mga kumpanyang kanilang napadala noon na hindi po nagkaroon ng problema. Kasi sa totoo lang po, kinakabahan nga po tayo, meron po tayong tinututupang kaso ngayon na medyo may mga problema no, sa kanilang mga balikbayan boxes. Kung kaya napaka-timely ng inyong tanong, salamat po sa pagkakataong yan, at tayo po ay nakakapagbigay ng paalala sa ating mga bagong bayan. Attorney Chris, maraming salamat po sa oras niyo. Maraming salamat po sa paalala. Thank you, sir. Thank you, Attorney! Salamat po sa pagkakataon. Magandang gabi po. Apo, yan po si Attorney Chris Noel Bendijo, ang Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Yes, maraming salamat po sa pagtutok sa Spot Report. Thank you po. Kung saan kayo po ay laging dapat ligtas. Ano ba? Ang dami sinabi. Hoy, ako po si Michael Delizo. Hanggang sa muli. Bye-bye. Merry Christmas. Good night. Susunod na po ang programang Alam na Dis kasama sina Papa Awel Paz at Mama Jai Ho. Bye-bye. Una sa balita, una sa public service. Taas mo ang kasabi ng kapitan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Isang minuto, makalipas sa alas 7. Sa produksyon na natin may paalam na bawat pasabog at tumaan ka mong pinisigan. Really as possible, Dok, no? Especially, tama ba, Dok, pabata yung nagkakaroon ng diabetes. Dahil nga natira yung mga ugat ng magutot na ito ay labi ng pala na po namin ito lalo na naman sila pag-isip na naman ano sa third at na later stop na nakapagod kaya good sa lifestyle nila siguro kapatagin talaga ulo kaya kapag pinagdalo ka natin maka-register ng kabila nila hanay ka lang yun hindi na monitor yan napagkakita ko na ang tao dito kasi hindi na nakakita pwede naman dalating sa akin siguro talaga kaya kailangan ko yung tayo bigyan na ng mga gotong kapit na learning ano naman ito lalo na kung Ayan. So again po, prevention is better than cure pa rin, di ba? At dahil wala na kami oras, sana ay bigyan namin kayo ng impormasyon tungkol sa sakit na diabetes. So, na hindi ito biro at hindi ito ay pagkawalang bahala dapat kasi yung mga complication talagang nakakatakot mo. So, again, Dok, sa mga nanonood sa pakikinig sa atin ngayong gabi sa programang Gulat, mga huling paalala, Dok, para sa kanilang pag-aalaga at sa kanilang kalusugan. kaya kailangan mo talaga yun ako, early detection, early intervention ito yung mga pati yung mga bakal malaman hindi makakam basta ko na alam na at hindi alam maraming salamat Yan ang importante, no? So, again, maraming salamat kay Dr. Vincent Lu Mendoza sa kanyang oras at pagbibigay informasyon po tungkol sa sakit na diabetes. Alam po marami po kayo nakuha ang informasyon tungkol po sa pangangalaga sa ating katawan at syempre para makaiwas tayo sa iba't ibang klase ng sakit na gaya po ng diabetes. Lagi po namin paalala sa ating programang na suspension na prevention is better than cure. Tuloy-tuloy sa pagpabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo. Thank you. Mga kalunas hanggang bukas dito sa Lunas Extension.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. JCRH, a proud member of MBC Media Group. Mamadamay pa lahat ng gusto nyo. Mamadamay pa Champion detergent ang gamit ko. The Champion Quick Wash Technology. Less time sa lamada, more time sa pamilya. Sa panahon ngayon, sabay sigurado, sabay protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Dapat sa pamilya, i-shield mo. Dapat ang patibay, i-shield mo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Bath soap manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magkalgal ng lumit na siya, pero di masakit sa kamay. Tested ang confident polycarbonate na magsiyak malupit sa kamay mo. Mabalik, Bright Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MX3 na niniwalang mabuti ang Pinoy. Para di madaling masira ang suwi ng pamilya, ngayon pa lang. Dahil ang unique toothpaste, Raymax Protect Formula. Help stop cavities even before they start. Plus, keep breath fresh with regular use. Talaga, mas protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Mamadamay pa lahat ng gusto nyo. Mamadamay pa Champion detergent ang gamit ko. The Champion Quick Wash Technology. Less time sa lamada, more time sa pamilya. Mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing base ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Magaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Kahit para walang mahilig, plastic sa metal, plastic na mawawala. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing base. Heavy duty linis, bawat pahit. Smart dishwashing base, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mamadamay pa lahat ng gusto nyo. Mamadamay pa Champion detergent ang gamit ko. The Champion. Nagsak kasi. Ay, teka muna Use or exploitation materials. Awak na ngayon ng NBI ang suspect na maharap sa patong-patong na reklamo. Ako sa Republika ng Jimmy sa Radyo, DCWP, dapat totoo. Double B Insider. Kasama si Carlo Mateo. Pagjamat na Rapobina at kasunod na balita po yan mga kapuso. Muli ang ating kong DCWP Text Connect 0917-594-5941 at uso-uso po ngayon yung ubo. Simputrang kaso ay di lang sa mga bata kaya kailangan palakasin po natin ang ating pangangatawan mga kapuso. Pinanunsan ka na Department of Health ang kampanyang trangkaso bye-bye. O
bye-bye. Yan, trangkaso, bye-bye. Wala yung panaganapin ng kaalaman para makaiwas sa sakit ngayong flu season. Kaya yan usong-uso po ngayon at para malaman po ang mga detalye pa rito. At tayo po ay mag-participate na sa lahat. Kinakailangan talaga kumikilos para hindi na po kumakalat pa yung ganitong mga sakit. Nasa ating linya na po si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita po ng Department of Health. Magandang gabi po, Asik Albert Domingo. Welcome po sa Double Big Insider. Yes, magandang gabi Carlo, magandang gabi sa lahat ng mga puso na nakikinig at nanonood. Po, una maraming salamat po, Asik Domingo. Maaari niyo po kami mabigyan ng mga kunting detalye nitong kampanya ng DOH tungkol sa dito sa Trangkaso. Bye-bye. Maganda eh. Madaling tandaan ng ating mga kapuso, ng ating mga kababayan. Opo, mismo, yan po talaga yung sadya namin para madaling tandaan. Kasi kapatid namin sa nakaraang 2 linggo nga, lumakas ulit yung mga sakit tungkol sa mga malatrang pasong sakit. At iyak na ang ating mga kapuso, mga kababayan, ay sabihin na natin health feeling kasi parang ang daming mga isip na mali naman, na mag-lockdown daw, ganyan. So ipapaalala natin kung ano ba ang pwedeng gawin. Sa tanong na paano ba magkakaroon ng trangkaso bye-bye or kung gusto mo ang trangkaso bye-bye, tatlong bagay lang ang gagawin na simple-simple, kaya-kaya. Una, para trangkaso bye-bye, maghugas ng kamay. Kalawa, para trangkaso bye-bye, magpahinga sa bahay. At ikatlo, para trangkaso bye-bye, kumain ng fruit at gulay. Ayun, napakasimple lang, no? At sa ganung mga pamamaraan ay talaga magbabaybay itong doon sa mga sinabi ko rin yung aspect na prutas. Anong mga magagandang prutas na kinakailangan lalo sa mga bata? Opo, ang trangkaso bye-bye kapag kumain ng prutas at gulay na mataas sa vitamin C. Ano yung mga halimbawa nito? Sa mga prutas po, yung mga kahel, dalandan, kalamansi, pwede nyo i-smoke, pwede nyo higahin, sa luwag nyo ng tubig. Pwede rin siyang kainin ng buo, yung medyo na dalandan, masarap yan. Kasi mataas vitamin C yan. Kung di ako nagkakamali, yung mga gulay tulad ng upo, mga ganyang gulay rin na matataas yung kanilang level ng vitamin C. Hindi ko kailangan bumili ng mga supplements. Sabi nga namin na parang nataon tayo ay kumakain ng prutas at gulay, nakaso, bye-bye. Ayun, ang isa sa nakikita kasi natin problema rito, Asik Domingo, sir, yung mga bata parang nalalayo na eh. Yung marami na yung pagkakas na kalamansi. Hindi tinatanong nila sa buong lasaray na yung bang nakadetra pa o kaya yung mga soda, yan eh. Pero yung kalamansi juice, para sa kanila, ay ano ba yan? Bakit kalamansi juice? Alam nyo, Carlo, meron palang isang gulay na naalala ko lang na ibigin sa vitamin C. At malapang sa mga mukhang kinakain ng mga bata. Naalala ko ng bata ko, hindi ako masyadong maguli, pero ito isa sa mga unang pinakain ko, yung pong repolyo. Ang repolyo tayo nagdalaga. Yes, repolyo, cabbage. Kapag tayo ay nagdalaga, kapag tayo nagpuputsero, hinahaluan natin yan. Saka abot kaya yan, no? Napakamura ang ating mga repolyo. Yan ang isang halimbawa ng ating gulay. Kung kayo po'y taga-patio, pati yung cauliflower, medyo mataas din po yan sa vitamin C. Yung bell pepper, mataas din po yan sa vitamin C. So, sakaling yung ating mga chikiting ay hindi masyadong okay dun sa mga ating, pwede nyo naman ihaluan ng coffee na sukal, yung calamansi juice para wag namaan. Pero ito ang mga gulay na to, kung kumain kayo ng yung nilaga, maraming gulay, kasama ang repolyo, tumataas din po yung vitamin C yan. Ayun, at syempre, lalong gaganda yung pangangatawan, mga Yeah. diba? Yung mga hindi mahilig kumain ng kalabasa. Ayan, maganda yan. Naalala ko, lumalik kami, kumain ka ng kalabasa para lilitahan yung matamo. Ganyan eh. Yes. Tapos, Tama yung Tarno. yung binabanggit nyo asin, itong mga prutas na to, ito pa yung mga available pagka ganitong panahon. Talagang tukman-tuk pa. Opo. Hindi yan. Kung aming pinag-aralan itong kumpanya kasi sa Insidat at Yamen, huwag naman natin bibilangin yung mga prutas na una sa lahat, wala sa Pilipinas.
Pilipinas, diba? Or yung mga wala sa, yung mga may panahon na hindi mamukuha sa buong taon. So lahat meron yan. Susubukan ko lang yung dalawang nauna, diba? Sa ikatlo kasi yung kumain ng putas at gulay. Yung pagbugas ng kamay, dapat maturo rin yan sa ating mga kabataan. Kasi napakahalaga yan, hindi lang po trangkaso, ang dahil pang ibang mga sakit na naiiwasan kapag nakuhugas ng kamay. Parang trangkaso, bye-bye. Ayan, at paano ang tamang yung iba kasi biglang ganun lang pagkatapos bisik-bisik tapos na yung ba may tamang pamamaraan ng paghuhugas ng kamay? Yes, meron po. So, sinasabi nila, pag tayo kumanta ng happy birthday ng 2 beses, yung ano po yung buong libre, huwag naman isang linya lang ng happy birthday. Pag kinanta nyo yung happy birthday ng 2 beses, sumatakal mga 20 segundo, at yung ating paghugas ng kamay, may sabon, malinis yung tubig, at saka talagang kinukuskus natin yung gitna ng ating mga daliri, at yung mga pinakahawakan ng ating kamay para ng kaso, bye-bye. Ayun, at sa tuwi-tuwi na rin, pwede rin naman yung alcohol, di ba? Yan, pwede rin. Opo, tama yan. Kasi, minsan, madalas, ay rin naman na marami sa mga matatanda na mamatahe, bumabiyahe papunta sa trabaho. Minsan, hindi mo may iwasan hawak ka sa yung mga railing ng ating jeep, di ba, sa bubong, o kaya yung mga sa MRT, sa mga tren, ganyan. So, kung ganyan, para makaiwas tayo sa trangkaso, bye-bye. Pag sinabi, bukas na kamay na walang tubig, pwede na sinumas ng alcohol na baon, o kaya yung hand sanitizer. Ayun, importante po yan. At isa rito, napaka-importante rin, magpahinga sa bahay. Ayan. Ayan. Opo. Mahalaga yung pahinga dahil minsan hindi natin masyado binibigyan ng importansya yung tulog. Pero sabi nga nila, lalo na sa mga bata, no, pag mas bata, mas mahaba dapat yung tulog. Kasi ko nga sa mga kaibigan ko at sa mga nakikinig, no, totoo pa rin sinasabi ng lola at nanay at tatay, no, saka yung mga bata pa na dapat natutulog ng maaga. As much as possible, 8 hours sa mga bata. Habang tumatas na pwede bumaba ng konti, pero sabi nila, ang minimum cardio nasa 6 hours na yung minimum. Huwag nang mababa 6 hours para kumpleto ang tulog. Kasi yan yung panlaban natin. By the way, nakita niyo yung pagkatulad, magpahinga sa bahay. Kasi ibig sabihin yan, kung na tayo pumunta sa eskwelahan, kung tayo pumunta sa lugar ng trabaho natin, kung may nararamdaman tayo, ipahinga na po natin. Para hindi pa tayo makahawa. Diba? Exactamente. Yes. Sabihin na lang sa yung mga bata, sa inyong mestra, may yung teacher na excuse na lang dahil ayaw niya rin makahawa ng mga kaklase. Pero napansin po ng ilan sa ating mga kapuso asik, bakit daw hindi nasa panito yung susubot ng face mask? Actually, yung kung magpahinga sa bahay, kasama po doon, merong isang version yung poster namin na nakahiga sa kama or sa loob ng kwarto, nakapost siya ng face mask. Kahit po nasa bahay, kung kayo po ay may kasama, na kayo na o matanda, yung mga bedridden, may lolo-lola na inaalagaan, or merong chikiting, may musmos, may baby, no? Mas maganda kung kakayanin, magmasin po tayo, pag nakaharap natin yung ating mga na tinatawag na vulnerable. So, by the way, ito usapang face mask, hindi naman ako kailangan i-require yan, kasi nga namin usap na yan kapag tayo po ay gusto natin na mag-protect ng sarili or ng ating mga kasamahan sa bahay, mga mag-anak, kaibigan, dapat po nagkukusa na tayo, nagsusuot tayo, lalo na pag may sinakamag tayo. Totoo yan. Nagiging kapasyon na yan na dati, bihira tayo nakakita ng peso. Pero lalo na nung tayo nakaranas nung panahon ng pandemya, talagang dito nasubukan at lahat talaga nag-face mask, di ko ba? Kaya dito sa kampanya nito, ito ay sa kabila ng kapasyon, hindi naman ganun tumaas ang biglang ng mga flu-like illnesses o ito mga flu-like kaso, umusipon. Hindi siya tumaas kung pagpapatayo po natin ang mga datos. Opo, pag pinatayin natin ang datos, yung January 14 hanggang December 27 ng taong ito, nakatala tayo ng 10,740 na kaso. So sa unang
ng 6,457. So, kumbaga, 39% na mas mababa. Pero paano ang sinasabi, tayo po ay nasa fuel season, panahon talaga ng traffico. So, hindi ko parang malayong nagsumahat ito kung hindi tayo mag-ingat. Yun. Kaya kailangan din talaga ng pakinggan at establish talaga natin yung tamang hygiene, no? Para iwas tayo sa pagpapakalat o pagkalat, pagdami, pagtaas pa ng kaso itong trangkaso at sa batay po sa datos, ano ang mas maraming tinatamaan ng mga bata o yung mga sabi na natin nasa tabang edad. Kaya sinasama na isa sa mga pinaalala niya. Kaya pinagyan yung messaging. Pag napansin niyo, lahat yan, at saka yung mga poster namin na nilalaban natin, puro mga bata. Kasi ang sagot sa tanong mo, Carlo, ang pinakamarami na isa talaga is from 5 to 14 years old. Yung pong mga chikitig, lalo na yung mga 5 years old lang, kahit pagsuotin mo ng face mask yan, kung lang kung tumagal yung face mask ng lampas 10 minuto, lalo na yung mga bata. Ang pinakapakita talaga sa kanila yung tatlo. Kaya nga pag yung pagkatulad sa adaling isandaan ay bata. Trangkaso bye-bye, maghugas ng kamay. Trangkaso bye-bye, magpahinga sa bahay. Mga kusulat, hindi niya karaniwan eh. At trangkaso bye-bye, kumain ng prutas at gulay. Yun. Talagang tumbang-tumbang para sa mga bata yung kampanya nito. At sabi niya wala namang sabi nga natin kanina, mababa ang kaso, wala namang maraming outbreak, walang outbreak. Pero wala po. May ibang mga lugar nagpapatupad na sila ng dapat may daw sila, naka-face mask. Mandatory face mask naman po ay nasa kapangyarihan ng ating local government unit. Ayaw nilang gawin yan. Pero ang sinasabi nga namin is, kahit naman kung hindi mag-require, pwede na sila tayo magsuot. At mas importante sa Department of Health, yun pong magsuot. Sa katunayan, kaninang umaga sa nakapuso sa amin yan sa unang hearing, nagkaroon pa kami ng demonstration na yung importante sa face mask ay nakalapit sa mukha. Hindi yun nakababa sa video o kaya nakalagay sa baba. So, ang sinasabi ng DOH, mas mabuti ng voluntaryo mula sa puso o pagsuot ng face mask at tama, kaysa naman yung sabihan na mandatory sinasabi. Pero, hindi naman kami pagsuot. Tapos, sino manghuhuli kung sakaling mali yung pagsuot? Wala naman. Yung napaka naman yung pag-isip pa pala wala naman ganun. Pero itong darating na unsa, siyempre dami ng babiyahe sa mga bus, sa Marco, iba pa. At marami magpupunta sa mga cementerio. Siguro maganda may baon na rin tayo. No? May baon tayo face mask. No? Para sa sakali, tayo napansin na may inuubo malapit po sa atin. O tayo naman meron din tayo nararamdaman mabigyan din natin ng protection hindi na rin natin makapagbigay tayo ng protection sa ating kapwa. Opo, tama po yun. Magtaon tayo. At gamit din itong ating trangkaso na magpahinga sa bahay. Alam mo, Carlo, pwede gamitin yan sa aviso para sa ating mga nakatakas lahat na yung talagang tinatawag po nila. Ako po, personal experience, ang nanay ko po ay sakit sa rinlan, basta magsilalas sa bahay. Hindi ko kami sumasabay din sa mismong kasasagan ng undat, yung one of the number 2. Kaya marami na rin po mga kapitong gumagawa na napansin namin. Kasi madami na yung sabay sa amin pumupunta sa sementeryo sa susunod na weekend. At napapansin ko po yan, yung ating mga lola, doon sila lumalabas. Hinahayaan na lang natin sa mismong kataspanan ng undat. Yung mga malalakap niya katawan, yung mga pwede pang makipag-siksikan dyan na ayaw naman natin siksikan, magbaon na lang po na face mask. Napakaganda po yung binagyan at practice, ano? May edad, no? Doon sa Maramiro. Kaya lalo kung may kinuha yung bata. No, maganda rin yun. Exactly. Kasi magandang yung tao, baka biglang tayo naman mababa pa yung example pa, nakikipagkwentuhan. Hindi natin namamalay na wag bigla, alala pala yung bata na nasama na doon sa
na lang na napakaraming tao eh. Maganda nga yun. Yung play natin na lang. Or, pwede rin, bago pa magpunta. Dumalaw na tayo. Para... Opo, tama po yan. So, yung iba, actually, nababalita ako pupunta na din coming weekend. Hindi pa pupunta kung darating na Sabado Linggo. Pero may gano'n po, may mga Doon po kami nauuna mismo na, sa may RCBC mga daw. papahuli. At ako rin po, bilang isang Katoliko, may sa kanya-kanyang paniniwala, pero bilang isang Katoliko, tinanong ko sa pari yun eh. Ang sagot ng pari namin, kasi kami yung father sabi niya, hindi naman gano'n ang nandun lang siya. Pero ang importante sabi niya, ang importante is nagdarasal sila sa simbahan. Lalo na yung November 2, na yung araw ng mga kaluluwa. Tapos sabi nga niya, pwede na yung sa December. Okay na po ito? Okay na po ito? Okay, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat, God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.